Once again, Hello! Kamusta kayo? Magandang tanghali po sa inyong lahat. And of course, gusto kong pasalamatan yung mga boys natin dito. Yes. Thank you very much po sa lahat ng mga media partners natin na nagbigay ng time today. And of course, sa lahat ng mga kaibigan natin sa press. Maraming salamat for being here. Thank you very much po and I'm ready sa lahat ng mga questions niyo. Gusto mo yun? Yes, so parang ready Basta siya. lahat yun ito po sa akin si concert natin. Correct, doon tayo mag-focus kasi syempre Oo yun ang naman. ating isa-celebrate. Ayan, nabanggit na ni Angela, of course, ang kanyang message. Pwede na po tayo munang umupo as Yes, thank ayan, you. nasabi niya Salamat po. Ang kanyang message, ayan, pwede na po tayo umupo as we open, of course, ang ating mga tanong with, of course, Angel for the details and preparations sa kanyang darating anniversary concert at ang pinakinintay nating pagbabalik niya sa concert stage. Yes, thank you. Ayan, again, maraming salamat and simulan na natin to agad-agad. Kaya, eto na muna yung questions na ibinigay po sa akin muna ang unang katanungan. Kumain na po ba kayo? Yes, kumain na po sila. Napakasarap ng pagkain sa Siklab, di ba? Totoo. Sobrang panalo. Mamaya na ako. Yes. Ayan, later na daw. Pero ayan, of course, ang mga galing muna from Manila concert scene kay Kevin Pableo. Eto na. Siyempre daw po, aside from the 15th anniversary show, how is a Kinset different from your previous major concert? Alam nyo, itong 15th anniversary concert ko na gagawin, ang 15 concert, ay paano ko ba masasabi na kung paano po siya maiiba sa ibang mga concert na nagawa ko po before. For me kasi mas personal siya ngayon. Sa 15 years, mas marami po ang mas maraming istorya ang nabuo, mas maraming kwento ang nabuo, at mas maraming awitin pa ang mas nagkaroon ng talagang kahulugan. At siguro yun talaga yung gusto kong maibahagi sa napakaraming taong sumusuporta pa rin po sa akin hanggang ngayon. Hindi lang sa pagkanta. Gusto ko na mas marami pa silang maramdaman at gusto ko na mas mabigyan sila ng inspirasyon paglabas nila ng Araneta Coliseum. So yun yung gusto kong ma-feel nila. Mas personal tong concert na to for me kasi mas maraming kwento tayong maibabahagi sa kanila. Yes, ayan kung nabanggit mo nga po no, na personal. Ito naman din yung second question niya. Paano niyo naman daw po nababalance, of course, preparing for a major concert while spending time with your family? Naku, hindi madali. Medyo mahirap talaga kasi syempre bilang nanay sa dalawang bata, bilang isang asawa at bilang isang singer, kailangan ko po talagang ayusin ang oras. Kailangan kong paghandaan ng bawat araw. Lalo pagdating po sa trabaho ko, minsan may mga oras na kailangan ko mag-out of town, out of the country shows. So yun yung mas humihingi talaga ng ilang days, minsan ilang linggo ang kailangan na magstay doon. Pero ang pinaka maganda dyan, talagang nababalanse ko naman po ng tama. And siguro kasi pag nanay ka, wala kang hindi kakayanin para sa pamilya mo. At yun talaga yung ginagawa ko for my family. Hanggat maaari, pag wala po akong trabaho, ako yung naghahatid sa school, ako yung nagsusundo sa school, kami dalawa ni Nonrev. And ang pinakagusto ko doon, lahat po ng milestones ni Silvio and Sylvia, masasabi ko po na talagang present ako sa lahat ng Grabe, totoo yan. Parang wala rin talaga. Totoo yung sinabi mo ng ate na parang lahat ng kayang gawin ng isang ina, magagawa niya. magagawa nila. Kaya nga ang mga nanay natin ang superhero natin, di ba? Kaya nga tanging ina. Totoo. Totoo sa tanging ina. And ang Tanging ina. correct. Ang tanging ina ng lahat. Ang tanging ina nating lahat. Yes. At tanging ina nyo rin. Di ba? Mahal na mahal natin ang tanging ina natin. Yes. Iba magmahal ang ating mga ina. Yes. Inang yan talaga.
Diba? Inang yan. Pero grabe ka ma. Grabe yung, alam mo, ang bongga rin talaga na sinabi mo na tama na dapat talaga sa mga milestone nila, nakasama mo sila. Oo, importante yun. At alam mo, yung milestone ng mga bata, hindi natin mababalikan yung oras na yun. Correct. At forever nilang maaalala yun. At gusto ko present ako sa lahat ng yan. Kaya naman itong milestone na dapat na sa'yo, sinasamahan ka namin. Wow, Kasi thank minsan you. lang mangyari yun, di ba Minsan ate? lang to, minsan Kaya lang samahan naman natin yes. si Angeline sa milestone niya. Kaya naman eto, nasa floor na natin. Sir A, sino ba ang ating next? Alam ko from Pop. Sir A, Yes. ito eh! Yes! Congratulations, Angge. Ito eh, thank you salamat You're po. welcome. And isa pang milestone, kagagraduate mo lang din. Yes, correct! About to say. Gumraduate na po ako ng college. Yes! OMG, thank you Lord, you're the best. After 5 years. Wow. Yes. Tagal. Angge, take us to that moment. Actually, Tito A, ang daming pinagdaanan, ang daming naging plano bago ako umabot sa puntong yon. Dahil 2020 po, nung time na yan, medyo sunod-sunod po yung mga pangyayari. Nung taong 2020, nag-shutdown ng ABS-CBN, nawala ang Mama Bob, at Nag-pandemic. Yes, nag-pandemic. Madalas pong sinasabi sa akin ng mama ko nung time na yon, bago nawala ang mama, sabi niya sa akin, Angeline, sabi niya, pag may oras at kaya mo, tapusin mo yung pag-aaral mo. Lagi niya sinasabi sa akin yun. Pangalawa, ang lagi niya sinasabi, mag-asawa ka na. Kasi pag nawala ako, mag-isa ka lang. So, kaya niya pala sinasabi yun, dahil mawawala na siya ng taon na yun. Then after noong 2021, hindi na po siya nawala sa isip ko. At sabi ko sa sarili ko, kailan ko gagawin kung hindi ko na kaya at kung wala ng mga taong tutulong sa akin. So, nung moment na yon, pinagdasal ko lahat. So, sabi ko sa sarili ko, pag ready na ako ulit at nasa puso ko na ulit ang pag-aaral, gagawin ko. We're so proud of you. So, doon po Angge. nag-umpisa lahat yon. Kasi may naiwan din po talaga ako bago po ako sumali ng Star Power. Naiwan ko po talaga ang pagiging 4th year high school. So, nag-umpisa po talaga ulit ako sa 1st year college. Kaya, inabot po ako ng 5 taon na dapat po ay 4 years lang iti-take yung course na yon. Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. Wow. Quinto Angeline, Immaculata Concepcion College, batch 2026. Yes! Yes! Na dati po sa ang pangarap, ngayon 5 na lang. Yun. Well, alam niyo po, hindi naging madali kasi sa loob ng 5 taon na yon, 2 beses po kasi akong nagbuntis. At nung 2024, yun po talaga yung medyo naging struggle kasi since pinagbubuntis ko po yung pangalawang baby namin, doon din po yung time na nagkasabay-sabay din na meron po akong ginagawang series with Kim Chu and Paolo, yung What's Wrong with Secretary Kim. So, nagkataon, sumabay din yung hindi po ako nakakapagpasa on time ng mga requirements na kailangan ko at makapag-report sa school on time. So, medyo na-late talaga lahat. Kaya medyo na-late din po yung pagka-graduate ko. Dapat last year pa ako graduate. Kaya, ang nangyari, 2026 po yung naging graduation ko. Medyo mahirap po talaga, pero kinaya. Right, Pero right. kinaya. At yun po talaga yung pinakamagandang nairigalo ko sa sarili ko. Congratulations. Salamat Angge. po. Nasaksihan namin ang journey mo simula nung nag-start ka. Thank you, Tito sa Ray. Oo showbiz. nga. Salamat, Tito Ray. Thank you po. We love you, Thank you, Angge. Tito. Okay, our next question will come from Shannon Morales from Pulp Magazine. Hello po, congratulations po for the 15 years Thank po. you. For 15 years po, syempre ang dami niyo pong na-produce na magaganda pong kanta. What was your process po sa pag-narrow down ng setlist po for this concert? Actually, medyo matagal-tagal na rin namin talaga inumpisahan yung preparasyon para dito. And for me kasi, itong concert na to, ang A15, talagang very personal siya para sa akin dahil sa loob ng 15 years, napakaraming nangyari sa kwento ko na gusto kong maibahagi sa mga tao.
May mga nakakaiyak, may mga nakakatuwa, may mga nakaka-inspire, at mga nakaka-in-love na pangyayari na nangyari sa buhay ko. At lahat yun, gusto kong maibahagi sa kanila. At lahat ng pangyayari yun, I'm sure may isang kanta na tumatak talaga sa puso ko at sa puso ng mga supporters ko na gusto kong balikan. At the same time, I'm sure hindi pa nila nakakalimutan yung mga songs na yun. At pag narinig nila sa August 22, magbabalik yung ganung pakiramdam. Yun yung gusto ko. Alam mo yung parang napaka-nostalgic nung feeling. And pag ganun kasi yung nafe-feel natin, talagang masarap yung ganung pakiramdam eh. Kahit sabihin mong naramdaman mo na dati, pag naramdaman mo ulit ngayon, ang sarap balikan. So, yun yung unang inumpisahan namin. And sa tulong din talaga ng team namin, sa management ko, sa creative din, talagang nagtutulungan kami sa lahat ng preparasyon, ultimo sa stage, sa mga director namin, and sa pagbuo talaga ng story ng concert na A15 at sa lahat ng kantang kakantahin ko sa concert. Thank you so much. Thank po. you. Mila. Yes. Ito naman po from Patrick Villanueva, Business Mirror. Ito naman po. What is the thing that you are most looking forward to for your 15th year anniversary concert? 15th Year year. anniversary concert. Siyempre, ano ba ay look forward ko? Ang maging successful ang 15th year anniversary concert ko. Kasi napakaraming tao po ang tumutulong talaga sa akin para mabuo ang napakalaking concert na ito. Alam naman natin na napakahirap po talaga ang magbuo ng ganitong kalaking concert sa mga panahon ngayon. And para mabigyan po ako ng pagkakataon na makagawa ng ganito kalaking concert at sa Araneta Coliseum, hindi ko po sasayangin ang chance na to. Kung kinakailangan na pagtrabahuhan ko to everyday, simula umaga hanggang gabi, yan ang ipinapangako ko sa mga boses ko. Gagawin ko lahat ng siguro more than pa sa 100% na makakaya ko ang ibibigay ko para sa concert na to. Kasi yun yung gusto ko. Ang sarap po sa pakiramdam na kasabay na natutupad ang mga pangarap ko, meron din akong kasabay ng ibang tao na natutupad din yung mga pangarap nila. So, yun po yung napakasarap sa pakiramdam. Hindi lang pangarap ko yung natutupad, kundi yung dreams din nila. Ganda no? Hindi lang yung pangarap mo, pero gusto mo rin yung mga pangarap ng bawat isa na nakikita rin natin. Oo. Yes. And ito naman po, next question. From spanning a 15-year career, how do you manage to keep it fresh for your fans, especially for this concert? Wow! I Yes. love that question. Yes. Ano ibig sabihin nun? Eme lang. Yes. Joke lang, my friend. Alam mo kasi, sa totoo lang, siguro hindi ko alam kung anong sikreto para laging maging mukhang fresh at bago po sa mga fans at supporters. For me kasi, ang bawat awitin bilang isang singer, kapag inihahandog ko po yan sa mga tao, hindi lang siya tungkol sa pataasan ng boses na kailangan kong ma-hit kapag mataas ang isang kanta. Siguro yung pagiging totoo ko dun sa awitin ko na kailangan laging maintindihan ng tao saan ang gagaling yung story ng kanta ni Angeline. Paano ba nag-uumpisa yung kwento ng kanta ni Angeline at paano nagtatapos? Siguro yun yung pinaka-importante. Ano yung totoong mensahe ng kanta at the same time, maibahagi ko at maikwento ko ng tama yun sa audience ko sa pagkanta. Kasi doon sila talaga makakakonect sa akin eh. And kasi pag naging totoo ka sa pag-awit mo, mararamdaman ng mga audience mo yun. Siguro yun yung isa sa mga sikreto na hanggang ngayon talagang ginagawa ko at alam ko effective. Hindi lang talaga basta pag-awit. Kailangan maging totoo ka sa pagkanta mo. At kailangan laging nanggagaling sa puso mo. Yes, real from the heart. Ito, authenticity. Authenticity. Yes. Spell authenticity. Sorry, I'm not feeling well. Mabalikan po kita. I have to go. Thanks everyone. And of course, ibabalik ko ulit kay Sir. Ikaw, Sir. Sumuko, I have to go. Sorry. Ito, authentic. Our next question will come from the entertainment editor of Inquirer.net, Miss Gigi Valdera. Congratulations, Angeline. Ay, hello po. Hello. For your next
for your concert, I'm sure you, alam naman at recognize mo na there are so many performers na tumulong sa'yo to be able to reach this milestone. Yes po. Oo. Do you have any special guests who will be joining you on your concert? At how did they inspire you in terms of your craft and as a person? Thank you. Honestly, tita, napakarami kong mga dream collaborations na gusto ko talagang mangyari dito sa aking concert. And syempre hindi mawawala ang napakabuting, parang masasabi ko po na forever singing partner ko tong tao na to si Mr. Eric Santos. Si Eric Santos kasi napakatotoo niyang tao na yan. And parang sa lahat ng mga pinakaiusap ko sa kanya kahit noon po, hindi ako nagdalawang salita na manghingi ng pabor sa kanya. Parang hindi namin pinag-uusapan ang talent fee. Wala kaming pinag-uusapang gano'n. At doon naman po ako nagpapasalamat kay Eric. Kasi hindi naman po kami magkasabay ni Eric na pumasok sa industry. Talagang mas senior talaga sa akin si Eric, di ba po? Kasi sila nila Sarah yung halos magkakasabay. And para maging kaibigan siya at para maging matagal na katrabaho, talagang thankful and grateful po ako kasi talagang pinapasok niya ako sa mundo niya Naging magkaibigan kami. Ang dami ko rin natutunan kay Eric tungkol sa industriya natin na kailangan talaga hindi lang ikaw talentado. Kailangan sa industriyang ito marunong kang magmahal at makisama sa mga taong nakakatrabaho mo. At yun yung lagi kong iniingatan kasi yun ang isa sa natutunan ko po sa kanya. At syempre yung pagmamahal mo sa work mo, kahit na sabihin mo na ang nag-invite sa'yo, kahit na hindi ganun kalaki yung event, kumpara sa ibang mga shows na ginagawa po namin, kailangan 101% pa rin yung best na binibigay mo. Thank you, Thank you po. Our next question will come from Jamie Ortega of Soundcheck Manila. Ito ang talagang bumibirit din. Ramdam, Tito ay ramdam ko kahit noon. Yes. Talagang plakado niya yung patuloy ang pangalan. Ramdam na ramdam ko sa aura niya. Hindi po. Confident lang. Joke. Hi Angeline. So, naalala ko ng contract signing nga, nag-rap ka sa So, nice to see you po. Parang pagdarapin Alam mo po yung ulit ako kayo. dito. Joke lang. You've always had one of the most organic, unfiltered connections with your fans. So, how much of a 15 is dedicated to fan requests, fan service, or interacting with the audience? Can you give a teaser siguro kung magkakaroon ba ng konting fan interaction, ganyan, or fan request? Thank you. Well, ate, alam mo, marami talagang mangyayaring ganyang moments talaga sa akin And knowing me, na talagang palagi po akong lumalapit sa mga tao kasi parang yun talaga siguro yung gustong-gusto kong ginagawa sa lahat ng mga shows na ginagawa ko. Yung malapitan sila kahit mahirap, kahit malayo. Kasi yun talaga yung isa sa mga paraan ko para pasalamatan. Lalo yung iba na mga nakasalikod, mga nakatayo lang, di ba? Minsan sa mga shows may mga ganun And itong Akinsi concert ko na ito, hindi naman po ito magiging posible kung hindi naman sa pagmamahal ng mga taong ito. And sila ang dahilan kung bakit ako nag-celebrate ng 50th year sa industriya. Simula po nung nanalo ako sa Star Power, palagi nila akong pinipiling suportahan at nagpapasalamat ako doon. Palagi nila akong sinasamahan sa lahat ng estado ng buhay ko, sa lahat ng mga panahon na kailangan kong magdasal, kasama ko sila. And sa lahat po ng mga panahon na ang dami namin sineselebrate na tagumpay, kasama ko silang lahat doon. And I'm sure marami pa rin po sa kanila kahit wala dito sa Pilipinas, kahit nasa ibang bansa na kasi may mga sarili na rin pong trabaho at pamilya doon. Sigurado po ako na masayang-masaya pa rin po sila by spirit na makasama at mag-celebrate nitong 15th year. At sana yun yung hindi nila makalimutan kahit na hindi sila present sa gabing ito ng August 22.
maramdaman at maalala pa rin po nila na sa 15th year ni Angeline ay naging bahagi pa rin sila noon. At sobra-sobra yung pasasalamat ko po. At para sa kanilang lahat ng selebrasyon na yan. Very well said. Thank you, my friend. You want me to rap? You want me to rap? Rap. Parang mali. If you want only. Parang mali yung tanong. Ayan. Hanggang ito, nasaksihan niya simula nung nag-star power ka. Contestant pa lang ako, Tito A. So, Correct. parang kayo. Yes. Ito, talagang nakatutok sa career mo. Walang iba kundi si Manong Chris of One Music. Hello. Manong Presa. Hi, Manong Chris. Kamusta po? Hello. Sa 15 years mo sa music industry, ano yung pinaka-importanting message na sinapuso mo at hanggang ngayon alang-alang mo pa rin sa karir? Ano nga po ulit yung question niyo? Yung pinaka-importanting piece of advice na Okay. sinasapuso mo hanggang ngayon? Siguro po hanggang ngayon ang talagang hindi ko kinakalimutan. Unang-una yung palaging pagpapasalamat sa Panginoon na kahit hindi ko po hinihingi or dinadasal kasi talagang ibinibigay ng Panginoon sa akin. And siguro yung laging i-offer kay Lord lahat ng ginagawa ko. Kasi unang-una, hindi ko naman po talaga pinangarap dati na sumikat or maging artista, pero ibinigay niya sa akin. So, yung lahat ng nangyayari po sa career ko ngayon, talagang napakalaking bonus galing sa Panginoon. At siguro, ang masasabi ko lang din, yung pagmamahal sa trabaho, yun yung hindi ko kakalimutan. At yung pasasalamat din po at pagmamahal sa mga taong tumutulong sa akin hanggang ngayon. Kasi kung hindi naman dahil sa kanila at kung ako lang to, hindi ko rin naman po kakayanin at I'm sure hindi ko rin maaabot ang 15 years. So malaking bagay at malaking pasasalamat ko po sa lahat ng mga taong tumutulong until now para umabot po ako dito. So yun po yung pinaka... At pagiging mababang loob sa lahat. Kasi ang nagturo naman niya sa akin ng Mama Bob, na kahit saan ka siguro makarating, kahit anong maging trabaho mo, kahit saan ka dalhin ng tadhana, lagi kang maging mababa ang loob. Maging humble ka, laging nakatapak sa lupa ang mga paa mo. Yun po. Okay, thank you. Thank you po, Manong. Thank you, Manong Chris. Our next question will come from Lance Lim of Push.com. Push that mo. Hi, Angeline. First of all, congratulations. Thank you. Hindi biro yung 15 years. And for sure, sa loob ng 15 years na yun, marami kang memories na create. Ano yung pinaka-memorable na memory mo doon sa loob ng 15 years na yun na hindi ka nagsasawang ikwento sa ibang tao? Sa tingin mo? Siya pala yung tinanong. Hindi, my friend. Back to you. Back to you. Joke lang, my friend Alam mo, isa yan sa lagi kong sinishare na paulit-ulit sa mga kakilala ko. Ang hindi ko pagsasawa ang ikwento siguro nung time na bago po ako manalo ng Star Power. Dahil yan yung mga panahon na muntik na po akong mag-quit dun sa contest. Dahil kailangan po talagang operahan ng Mama Bob sa puso at lagyan ng permanent pacemaker at wala po akong pangbayad sa ospital. So, kinailangan kong isang laang lupa at bahay namin sa Sampaloc, Manila, kung saan ako lumaki at saan kami nakatira ng mama ko. At siguro, may mga tao talagang ginamit si Lord para kumbinsihin ako na wag iwanan ng Star Power at magpatuloy. Kaya siguro, hindi rin ako nawala ng pag-asa na wag iwanan talaga yung Star Power. Kasi nung mga panahon na yon talaga, ang nasa isip ko, walang magbabantay sa nanay ko sa hospital. Ayoko na pagbalik ko ng hospital, wala na ang Mama Bob. So, yun yung pinakamahirap na nangyari sa buhay ko. Pero, sobrang, alam mo yun, sa napakalaking problema na yon after ilang buwan,
napakalaking regalo naman yung ibinigay sa akin ng Panginoon at sobra-sobra pa. After 3 months from November 2010, nanalo po ako ng Star Power ng February 2011. Nabayaran ko lahat. Yung ginamit ko po na pinangsanla ng lupa't bahay namin sa Sampaloc, Manila at lahat ng doktor na nag-opera sa mama bab ko at nabigyan ng pangalawang buhay ang mama. At kasabay nung taon na yon, doon na po ako nag-start na magkaroon ng napakaraming trabaho pa at oportunidad. Naging regular po ako ng ASAP, nagkaroon ng mga shows abroad. At doon na rin nag-umpisa na mabigyan ko ng maayos at magandang buhay ang mama ko. So kaya alam mo yun, lagi ko sinasabi sa mga tao na kapag dumadaan ka talaga sa buhay mo na akala mo wala ng pag-asa, akala mo wala na tayong magagawa sa problemang pinagdadaan natin ngayon na ang magiging sagot na lang mag-give up. Parang sana mas isipin natin na sinusubok lang talaga tayo ng panahon at ng Panginoon kung hanggang saan tayo magiging matibay. Kasi pagkatapos talaga ng mga panahon na to, hindi natin alam yung mas magiging magandang regalo ng Panginoon sa atin at ng tadhana. Kasi ako lagi kong sinasabi yun, buti na lang pala hindi ako nag-give up. Kasi kung iniwan ko ang Star Power, walang Angeline ngayon. At hindi ko mararating yung ganitong itsura. Sayang naman. Hindi ko makikilala si Dr. Bello. Sayang yun, oh. At least, nagpatuloy ako sa Star Power. Ang sarap kaya maging maganda. Yes. Hindi, tsaka yung, ang sarap pa kapagbigay ng inspirasyon dahil sa kwento ng buhay ko at sa talentong ibinigay ng Panginoon, nakakapagbigay tayo ng inspirasyon sa mga taong nawawala na ng pag-asa, di ba? So, gamitin natin yun. Gamitin natin yung binigay ni Lord na talento at gift sa atin. Thank you, Angelina. Congratulations. Thank you, my friend. Thank you, Lance. Our next question will come from Denshel Castro of Radar. Raider? Hey. Ayan. Hello po, Miss Angge. So, for 15 years in the industry, no, talagang napatunayan nyo na po yung skills nyo sa pag-arte at sa pagkanta. If ever given a chance po ba, naisipan nyo na pong pumasok sa teatro or tumanggap ng isang theater role? Magkano yan? Nagaganda talaga. Saan na gano'n? Uy, grabe naman. Hindi, my friend, joke lang. Alam mo, sa totoo lang, lahat naman gusto kong subukan. Very challenging yung ganun, ano? Kasi pag sa teatro, kasi alam ko na iba talaga yung kanilang iba ang disiplina dyan at hindi din ganun kadali. Pero kung mabibigyan ako ng chance, gagawin ko. Gagawin ko talaga. Kasi ako po ay talagang mataas po ang respeto ko at paghanga ko sa lahat ng mga artists sa teatro. At marami po akong kaibigan na nandyan sa teatro. And yung disiplina at pagmamahal nila sa trabaho nila, talagang doon ako humahanga. So kung mabibigyan po ako ng chance, kung hindi man ngayon, malay mo sa future, basta mabigyan ng pagkakataon, gagawin ko. At excited ako kung mangyari yun. Thank you so much. Thank you, my friend. Angge, na-try mo na rin sa pelikula di ba? So, kaya mo yung teatro. Kasi Tito A, iniisip ko paano, ang hirap po kasi na habang kumakanta ka, umaarte ka at kailangan nandun pa rin yung emosyon. So sabi ko parang mahirap gawin yun. Kaya Kasi mo. pag sa pag-arte, kilos-kilos ka lang. Ganun. Pero ito mahirap kasi ang stage play mahirap Pero why not, di ba? Exactly. Yun naman ang gusto natin, nag-challenge tayo sa lahat. True. I-look forward natin lahat yan. Correct. Yes po. Angge, special request ng ating mga kaibigan sa press. Opo. Pasample naman. Nang alin po? Ng paborito mong kanta. Sa ngayon? Yes. Anong awit ng puso mo ngayon? Ang awit ng puso ko ngayon, syempre ang pinaka-awit pa rin po ng puso ko ngayon ay ang patuloy ang pangarap. Kasi
Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, sa 6 na pangarap ko, natupad na ang isa, 5 na lang. So kung maging successful po ang Akinse concert ko, 4 na lang. So ano nga yung kanta? 4? Propat na ba? Ang pinakakanta ng puso ko ngayon, bukod sa patuloy ang pangarap, dong digi 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 dong digi 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 dong digi digi ding dong. Parang yun naman ang kanta ng lahat. Ayun. Baga pong pinili mo, tutupad ang pangarap mo, Sinta! Sinta! Hindi, ito po, seryoso. Ang kanta ng puso ko ngayon, till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Yun! Yes. At marami pa tayong aasahan na ganyan. Totoo Di ba, yan. Angge? Bato-bato lang yan, pero sa Pero kasi, for now, dito talaga, ang nasa isip ko talaga yung sa baby dance. kaya yun yung unang pumasok kasi Dong digi 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 dong digi 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 dong digi digi ding dong. Alam mo, Angge, magaling sumayaw si Mila eh. Napatunayan niya yan sa the greatest alam mo, showdown. ang may concert at mag-show si Ate Angge, ibigay na natin to sa kanya. So, Pero kung grabe. magko-collab po kami sa dancing, Correct. gugustuhin ko po. Ako din po. I-look forward ko po. Gugustuhin ko. Nag-viral ka doon, Mila. Correct, pero syempre bibigay na. Di ba natama si ate, yung narinig mo na din talaga yung kantang yan. True. Yung nasa utak mo na, autoplay, kumbaga. Parang kahit bago po ako matulog sa gabi, parang pati mga anak ko kasi sinasayaw yun. I love you, baby dolls. I love you, baby We love you, baby doll. I love you, baby dolls. Nako, magti-3 million ang baby dance. Kaya sa'yo, Angge. Yes! We got this, baby Congrats, dolls. congrats. Ayan. Our next question will come from Toshi of Certified Kapamilya. Hello, Angge. Good afternoon. Mama Toshi. Hello, kamusta? Mabuti po. May question ako. Kasi si Celine Dion, bago mag-concert, 2 days before, hindi na siya nagsasalita. Mhm. Si Ate Reg, nagsuswimming sa bahay niya bago mag-concert. Ikaw, ano yung mga ritual mo bago mag-concert? Ang ritual. Or preparations mo bago mag-concert, aside sa pagre-rehearse? Nakikiswimming din ako kay Miss Reg. Ay, Joke course. Hindi naman ako. Kasi hindi naman nagpaala. Pero knowing Miss Reg, papayag yun. Mga ritual, ang mga ritual po na ginagawa ko talaga, unang-una syempre, hindi mawawala ang panalangin. Napaka-importante niyan. Yan talaga ang hindi ko kinakalimutan siguro. Ilang steps backstage bago pumunta ng entablado. And siguro po yung voice rest ng mga 3 days before ng concert po. Kasi yun talaga yung parang pinaka oras na binibigay ko para makapagpahinga ng tama at maayos yung boses ko. So after ng mga puyatang rehearsals, siguro mga practice, hinihingi ko po yung 3 araw na to para makapagpahinga ng tama. And yung siguro maging active po sa workout, jogging yan. Kasi yun yung pinaka-importante na maging active po ulit ako sa pagtakbo. Pero yung kay Miss Reg kasi yung swimming, malaking bagay din po talaga yun. Lalo sa breathing po, breathing exercises po ng mga singers. And itong buwan na to, bago matapos ang July, nagbalik na din po ulit ako sa voice training, yan, sa mga vocal coaches ko. Yun po yung madalas kong ginagawa pag may ginagawa po akong ganito kalaking project, mga concerts na ganito. So, importante na mabigyan po ulit ako ng tamang guide ng mga vocal coaches ko kung paano yung mga techniques na ginagawa ko dati na nakakalimutan ko na. Sila po kasi nagpapaalala nun
So, importante na maituro ulit nila sa akin. So, yun yung mga ritual. At, isa pa, kailangan ko pong kumain ng beef bago mag-show. Siguro mga 2 hours before ng show, kailangan ko talaga ng protein. Parang, yun po yung pinaka, kasi favorite ko ang beef. Yan. Yun po. In terms of bawal, may iniiwasan ka ba bago mag-concert? Ang bawal po ay nuts Nuts. and matatamis. Yan po ang medyo delicate sa akin. Yan po ang medyo sa boses ko. Ang mga mani at mga matatamis po. Thank you, Tashi. you, Our Tashi. next question will come from the next representative of our country sa Miss Universe pageant. Walang iba kundi si Gaynel Krishnan. Genius! Filipinas! My friend! Friend, oo. Ito na lang, Angeline. With 15 years under your belt, grabe ang tagal na rin sa industriya. How do you want to be remembered? Pag maalala nila si Angeline Quinto na kumakanta on stage, ano yung gusto mong number 1 na maalala ng mga tao? Well, thank you for that wonderful question, my friend. Gusto sige yun yung nagtanong, parang naging formal ako bigla. Gusto kong maalala ng mga tao na si Angeline ay hindi lang isang kilalang singer, kundi si Angeline ay isang taong may isang napakalaking pangarap. At siya yung isang tao na kahit napakalaki ng pangarap niya, hindi siya natakot harapin yun. Dahil naniniwala siya na isang araw, lahat ng malalaking pangarap na yon matutupad niya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisikap, at pagmamahal sa talento niya. That's it! Thank you! Gusto mo yun? Yes. May tawa. Ganon. Thank Miss you. Universe. Yes, Ma'am Miss Kasi Universe. si Ang Genya, ganda si din. Genya kasi yung nagtanong, papasensyahan niyo na po ako. Yes. Ayan. Milo, we are down to our last Last, question. okay. That killer question. Tito A, no, make it 10. Make it No, last. Yung wala nang gusto magtanong. Sige Sige na, na. magtanong Question pa pa. kayo. Last, no, sorry, 9, 10 pa. 10 pa. Ito, 10 ang itatanong na killer questions. Walang iba kundi si Kapamilya Kingdom. Kapamilya Kingdom. Yes, ang very supportive na si Ken Quinto. Pag nagtanong talaga ako ng 10 ko. Kapamilya Hi, Kingdom, Miguel. my friend. Hi, my friend. How are you? Tanong ko lang. Kasi nabanggit mo may 6 na pangarap ka, nabanggit mo na yung 2. Ano yung 4? Yung 4. Nagsimula tayo sa 6. So 6, nakagraduate ako ng college. Naging 5 na lang. So yung 5, pag ito pong concert natin, minamanifest ko na maging successful po ang akin sa concert ko, magiging 4 na lang. Yung 4 na ito, maging best actress. 3 na lang. Yung 3, magkaroon ng pangmatagalang negosyo. Pero hindi sa pagkanta, sa pagkain. Kasi hindi ko po ang pagluluto. Ang pangalawa, maging successful sa buhay si Silvio at si Sylvia. Kasama na po doon ang asawa ko, syempre. Meron pa po? Not down na yun ha. So, Ayun, doon naman tayo sa sa pagiging mother mo. Kasi Yes. syempre sa 15 years mo, nag-iba yung di ba, from singer, naging mother ka rin. Mhm. Paano niya binago yung yung career mo? Alam mo, parang lahat ng mga kinakanta ko ngayon ay mas nagkaroon ng kakaibang kahulugan simula nung naging nanay ako. At ang maganda doon, yung kahulugan sa akin ng pagiging successful o tagumpay before po, nung wala pa akong pamilya, wala pa akong mga anak at asawa, ang kahulugan po sa akin ng
tagumpay pag nagkaroon ka ng maraming awards, nagkaroon ka ng maraming concerts, at nagkaroon ka rin siguro ng yung maraming fans club, mga ganyan. Nung naging nanay po ako at naging asawa po ako, ang naging kahulugan na po sa akin ng tagumpay ay yung meron akong simple at napakasayang pamilya na inuuwian sa bahay. Na kahit gaano po ako kapagod sa trabaho ko, kahit gaano ako ubos na ubos sa trabaho ko, pag uwi ko ng bahay, sumasalubong sa akin yung dalawang anak ko at asawa ko na nakangiti. So parang nakakalimutan ko yung pagod. So yun yung napakalaking tagumpay sa akin ngayon. So paano mo siya nababalance yung work mo tsaka yung time mo sa mga anak mo, sa husband mo? Pag wala akong trabaho talaga, syempre sa isang linggo, makikita ko na dito kung saan po ako walang work eh. Sabihin na natin sa 1 week na yan, may 2 araw akong rest day or 3 araw. So, inaayos ko na yung schedule na to para ako yung kasamang maghahatid sa school, ako yung magpe-prepare ng baon ng mga anak ko, and mini-make sure ko din na kung ano yung mga celebration din ng mga anak ko na importante sa school, kailangan present ako doon. Kasi may mga ganun, di ba, kahit play school pa lang yung pinapasukan nila, pag nag-message yung mga teachers na, Mami, kailangan po kayo sa ganito, tila Silvio at Sylvia, ang parents kailangan present doon. So, ginagawan ko ng paraan. Kasi, actually, one time nga po, may nangyari din na may trabaho ako sa ABS, buong araw, na taping namin. So, kailangan kong pumunta sa school ni Silvio. Nandun na si Non Rev. So, yung lunch break ko na 1 oras at kalahati, tinakbo namin ng ABS to Ortigas. At bumalik ako ng Ortigas to ABS ng 1 oras at kalahati. So, hindi na ako nag-lunch. Nakuha namin ng 1 oras at kalahati. At least napanood ko yung anak ko na sumasaya kasi may program sila. At yun yung sinasabi ko na bilang nanay, kailangan mo talagang maglaan ng oras para sa mga anak mo kasi hindi siya imposible. Posible talaga kung gugustuhin mo para sa mga anak mo magagawa mo. At yun talaga ang kakayanan ng mga nanay. Gagawin natin ang lahat para sa mga bata. Mahirap, pero kaya natin. Kaya. At yun ang hindi makakalimutan ng mga anak ko. Yun ang lagi ko sinasabi. Kasi pagka lumaki na si Silvio at Sylvia, hindi naman nila maaalala yung mga regalo at mga laruan na binibigay namin ni Nono. Di ba maaalala nila yung present kami doon sa mga milestone na nangyari sa buhay nila. At proud ako na nagagawa namin ng maayos. If ever na pumasok sila sa showbiz, okay lang ba sa'yo? Kung pumasok sila sa showbiz, depende sa presyo. Depende sa presyo. At parang yung compare na inanay na to. Hindi, alam mo, kung ano naman ang gugustuhin ng mga anak ko maging paglaki nila, 101% ang suporta namin ni Non Rev doon. And siguro kung gugustuhin nilang pumasok sa showbiz, siguro i-ready lang namin sila na ito yung magiging buhay nyo, ito yung mga i-expect ninyo na pwedeng mangyari. At least, kung ano man yung mga alam ko sa buhay natin dito sa industriya, yun yung ibabahagi ko sa mga anak ko kung gusto nilang tahakin din yung ganitong industry natin. Pero kung ano gusto nila, susuporta ako. Tapos last na lang question. Fun question lang. Kasi diba, ano sabi, parang dati nabanggit mo sa isang interview, mas gusto mo talagang kumakanta kasi mas malaki yung bigayan dito. Bigayan? Pero pag inopera ka uli na gawin yung sequel nung yung kay Princess Antoinette May Bayag, gagawin mo pa rin ba? Oo naman. Actually, excited nga ako kasi every time na naglalabas ako ng mga content with na si Princess Antoinette May Bayag, parang lagi kong nababasa sa mga comments yon. Kahit sa Star, diba ate? So, parang yun yung nire-request din nila talaga. And gusto ko kung makakabuo man kami talaga ng story na before na umabot dun sa movie ng Four Sisters and a Wedding. Parang maganda din siya talaga na
maipalabas sa mga tao. And parang very entertaining yun. Iniisip ko na kung ano yung magiging story na yun. Paano umabot sa nagkakilala kami ni Enchong-Di, paano naging mayaman ng pamilya namin. I'm a nepo baby. I'm a nepo baby. At ako po ay nepo baby, pero sa maayos na paraan, kaya yumaman ng pamilya ko. Di ba, Bey? Gusto ko sa'yo, friend. Thank you, Thank you, friend. friend. Salamat, Bey. Congratulations, Angge. At makikita-kita tayo lahat sa iyong concert. Tito A, thank you very We love you much. and We love you, congratulations. Tito. Salamat po. Back to you, Milo. Yes, back to me again. Maraming salamat of course sa ating mga friends and media na nagpunta dito. Maraming salamat. Grabe, no? We are so excited sa concert mo and ate. Thank you, my friend. Grabe, syempre, nasabi nga din natin kanina, hindi lang actually music yung puhunan dito eh. Experience, Yes. mga lessons na talaga naman kaya rin tayo nagtatagal din sa industriya dito. Yes. Kaya naman natin, congratulations Thank you. in advance. Kaya naman, I think bibigay ko rin naman ng floor sa iyo para naman syempre, bahigan kami ng konting papiyaw man na about sa concert, kung ano pa pwede mo masabi in your preparations, ano yung mga guests na mga hindi pa rin natin nabanggit kanina. Go ahead, ate. Nako! Gusto mo bang sabihin ko ang mga guests? Yes, yung medyo, parang kanina nga naririnig na natin, no, yung ating auto, Isa ka doon. Oh my God! Thank you. Baka ako ba mag-host atin, ha? Sorry. Hindi. Una sa lahat, syempre, bago po tayo magtapos, gusto kong magpasalamat ulit. Tito A, thank you ha. Milo, thank you very much, my friend. Sa lahat ng mga media partners natin, thank you very much po sa inyo. Sa lahat na nandito ngayon, alam ko busy kayo sa mga trabaho ninyo, pero naglaan kayo ng oras para sa press ko na ito. So maraming salamat. Sana maibahagi po natin ang aking concert ko sa August 22 na po yan sa Araneta Coliseum. At itong aking concert na ito ay hindi lang po ito selebrasyon ng aking 15th anniversary concert. Ito po ay selebrasyon ng bawat pangarap na natupad, bawat luha na naging ngiti at bawat tao na naging bahagi po ng 15 years na journey ko. Kaya naman samahan niyo po ako sa aking concert ko sa August 22 na po yan sa Araneta Coliseum. Samahan niyo akong sumigaw ng Good Evening Araneta! Yes! This is it mga kapamilya! Ako, isa na naman po sa mga pangarap ko ang bibigyan ninyo ng katuparan at maraming salamat ngayon pa lang. Samahan niyo po ako at ang lahat ng magiging guests ko sa akin concert. Nandiyan po si Eric Santos, ang Divine Divas. Naku, abangan ninyo ang magiging production number namin. Venus Deluxe, Precious, Paolo Nicole, and Brigading! OMG! At syempre si Skaz Takli, makakasama natin dyan. At hindi nyo kakayanin, Baby Dolls! Yes! Abangan nyo po ang magiging production number namin ng mga special guests natin. At marami pa po ang mga guests natin. Sa susunod po, sasabihin ko pa po sa inyo kung sino makakasama ko. And of course, gusto kong pasalamatan ang mga pangalawang pamilya ko, ang Star Nutri Meats, maraming salamat po, ang David Salon, ang Immaculada Conception College, kung saan po ako nag-graduate ng college, maraming salamat po. And of course, ang Siklab S. Mason, palakpakan natin sila mga kaibigan. At sa inyong lahat po na nandito ngayon, thank you very much for coming. Sana po lahat kayo, kasama ang mga kaibigan nyo, ang pamilya ninyo, sana magkita-kita tayo sa August 22. Sabado po yan sa Araneta Coliseum para sa aking concert, 15th anniversary concert ko po. Thank you very much everybody and we love you. Maraming Yes, there you have it. Congratulations again, ate. Thank you, Milo! Congratulations. Nag-abala ka pa, friend. Ano ka ba ako nag-set up niyan? Pero of course, bago pa tayo umalis, photo op muna. Of course, bibigyan po natin ng chance na mag-picture. Of course, with ate. Go ahead. So, please. Smile, ate. Dito na lang po tayo. Yes, of course. Kinuha ko pa yan, ate. Again, maraming salamat sa mga family and friends natin na nandito. Muli, asahan ko namin yung support.
sa 15th year anniversary concert na nag-iisang Angeline Quinto sa Araneta Coliseum. Makita-kita po tayo, of course, on August. So, to see you and ingat po tayo po muli. Maraming salamat po sa inyo.